Ito na yung ano. Yan. Nag-layout na po ng bahay. Ayan para sa ating mga scholars. Ayan po. So, mga scholars natin ay lilipat na po rito sa building na ito. At syempre po mga kaibigan, mag-ano ko dyan ng room. Para sa mga bisita rito. Doon no? Isang room pa dyan. Para sa mga bisita. Pagka natapos na ito. So yan po mga kalingap. Ating pong project. Ating project po ngayon. Ito na po. Nag-layout na po. Yan o. Ito po yung malaki-laki pong bahay po. May 6 na kwarto. Sa isang kwarto, pwedeng dalawa ang matulog. Tapos may malaking sala po dyan. May lutuan. Tapos may CR din po. 2 CR. Ngayon, yung mga estudyante po, kung sakaling wala silang pasok dito, pwedeng mag-garden dito, di ba? Mag-garden dito sila mga kaibigan. Para meron silang ulam, gulay. Wala silang pasok. Pwede mag-garden dito, magtanim ng talong. Magtanim ng okra. Sitaw. Kamote. Diba? Yung kangus, maganda po yan. So dito sila. Ibig sabihin po, pag dito sila, ginawa. May pagkain sila dyan, may bigas, may refrigerator para dito. Tapos, minsan, once a week, pupunta ko ng Mercedes para magbili ng isda. Boss, huwag ka magpainit at kakasal ka na. May ano na tayo? May pictorial sa September yan. Oo, ang laki ba ng payong ko? Papadirma ka niyan. Papadirma. Shoot na yan kuya yung yung binigay sa kanya ni Dingging ng damit. Kaya nga, isang galing yung damit mo. Kay Lalabs. Talaga naman. Huwag ka magpabilad at may pictorial ba ka? September? Photoshoot, may photoshoot ka pala. Bus, negro ka. Ay, wag ganun. Dito ka lang. Kasi ano yan may tabon ba yan? Kaya nagpabili kuya isang plywood. May isang plywood ba na pandong? May dating na hollow blocks 1,000. Galing kay Ha? Oh. Kay Inday PB. Mga ilang hollow blocks yan, sir? Estimate mo? Paano ko muna kuya ng kahit mga 500 mo? Hindi, 1,000 yun. Pinakuha ko. Ano po sana kuya? Kung may ano na sana tayo budget. Pusti po sana mauna. Pusti. Para Bakal. magukay o malagdagan na natin. Kaya mo't mabigay si Nancy Chin. Ha? Gcash? Sabi ni Marcy. May Gcash ako? Hindi nga makuha-gawa ng sa remittance yung dabi guys. Bakit? Sa remittance. Kita ko na ganito. So ito po mga kalingap ha. Pag may budget, larga. Yung lote po, yan, nabili po natin to para po sa ating mga scholars. Sa lighthouse po kasi mga kalingap, kumbaga sa ano po, nakakulong lang doon, nasa kwarto lang. Ito lang dito po, presko rito. So pag gusto nilang magtanim-tanim, pwede magtanim-tanim dito. Malawak dito ay pwede magtanim-tanim dito. Diyan, kamote.
okra, talong. Mga kalingap, silipin natin yung ginawang pagtulong ni Kindred TV. Sa kanyang ginawang pagtulong po, silipin po natin ngayon. Kung paano siya naging matulungin at super matulungin po. Kahit gabi po, ha? Kahit gabing-gabi po, si Kindred ay talagang walang sawa na naglingap at tumulong mga kaibigan. Tara, silipin natin. Yan, magandang gabi mga kalingap. Kakatapos lang ng premiere. So, mag-ikot-ikot muna tayo dito. Isang round. Baka sakali meron tayong makita dito na pwede nating mapasaya. Baka pwede nating mapasaya. So, nasa kanto tayo ng Madre Ignacia ngayon. Palabas tayo ng EDSA. Yan, gabing-gabi na po, naglabas si Kindred TV po sa may EDSA. Ano po, ang pahayag ng Kindred. Baka sakaling meron mapasaya, mabigyan po ng biyaya. Kaya siya naglabas kahit gabing-gabi na po mga kaibigan. Grabe yan ang mga tunay na naglilingap at nagcha-charity. Yun, may nakaupo. May nakaupo. Sino ito? Uy. Ano to, Indian? Parang Indian siya, oh. Parang Indian. Balikan ko mga kalingap. Babalikan ko. Pag-iikot ni Kindred po, umikot siya, gabi. Tapos sa kanya pag-iikot, may napansin siyang nakaupo sa tabing kalsada. At Indian daw po, Indiana. So, anong nangyari po nung siya bumaba? Tara po mga kalingap, tingnan po natin. Sabi natin, meron siyang parang may kalakal sa likod. Di ko alam kung kanya ito o bakit nakaupo siya dyan. Sabi natin mga kalingap. Ate, sa'yo ito? Taga saan ka? Cagayan Valley. Ha? Cagayan Valley. Ay, akala ko ano ka. Pwede bang ikabit tong mic? Pwede ba kita makausap? Akala ko taga ano ka? Akala ko ba Indian ka? Hindi ka Indian? Naghukay. Ayan po mga kaibigan yung ating pong project. Bahay, tirahan ng mga scholars. Yan po, bumaba si Kindred, na-find out niya po na hindi pala Indiana. Hindi pala Indian yung babae. Kundi taga Tugigaraw po pala mga kaibigan. Cagayan. So yan po, napagtanto at nalaman ni Kindred na yung palang babae pong nakaupo sa tabi ay Pilipina. Matagal ka na dito? Pilipino lang. Ha? Ngayon, matagal ka na dito? Ano po, bali, nag-isang taon pa lang po kami sa September, bago lang po. Mag-isang taon. Bakit napadpad ka dito? Nagtrabaho po kami ng Laguna, sir, kaso hindi po kami na-serte, hindi kami nakaka-impon. Kaya umalis po kami. Ganda po bakit napadpad sila doon. Sila raw po ay nagtrabaho po sa Laguna. Nagtrabaho sa Laguna, pero ano nangyari? Bigla silang naging palaboy at nawalan po ng tahanan mga kaibigan. Tara po, tingnan po natin. Ano apelyido mo? Sibal po. Sibal Rivera po. Saan kayo sa ano? Pwede bang lumipat tayo ng doon sa may gasolina para medyo iwan mo na yan dito? Anong laman yan? Ano po, mga damit, hindi po kami makapagkalakad dahil wala po kami Ano to ang laman nito? Damit. Ang bahay po kaya mga damit po kung saan nilalagay. Nasa bangkita po yung mga damit po nung ginang ng babae po. Grabe. Mahirap yung ganun pagka wala kang bahay. Mga damit nyo ito. Saan kayo natutulog? Sa kalsada din. Ano mga damit nito? Mga malilinis yan? Opo, sir, malilinis. Minsan, di pa kami nakakapagkalakad.
pangalan mo ate? Ano? Rosenda Rivera po. Ha? Rosenda Rivera. Sunda Rivera. Akala ko kanina Indian. Hindi po. Pilipino lang din po. May lahi ka ba? Wala. Wala. So ilang taon ka na ulit dito sa Manila? Mag-isang taon po sa September. September. May mga alas ka, isang mo na yan. Hindi po, local po. Local po yan? Galing lang po sa Calacas. Sa Kalakal yan? Bakit hindi kayo nakauwi ng Cagayan? Wala po kasi kami pamasahe sir. O yan. Ano sabi nung ni Rosinda? Anong tanong ni Kindred? Ba't hindi kayo nakauwi? Hindi kayo umuwi sa Cagayan o Tugigaraw? Wala daw pong pamasahe. Wala daw pong pera, mga kaibigan. So ito na natin pong ginagawa rito. Ayan na. Bahay para sa mga scholars. Totoo bang na pamasahe lang ang dahilan bakit hindi makauwi? Opo. Natin pong project, mga kalingap. So inaalam po ni Kindred po, mga kalingap, ha, kung talagang yun talaga ang problema ng babae. Pamasahe lang. Ano? Ba't hindi nakauwi sa Tugigaraw, mga kalingap? Ay nung nasa Laguna kayo, anong trabaho niyo sa Laguna? Magtitinda po kami ng fried chicken kasi hindi sinesorte. Walang kita. Sa inyo yung puhunan niyo yun? Hindi po. Nakikiamuhan po kami dalawang mag-asawa. Ano saan ang asawa mo ngayon? Nangangalakal. Nangalakal din. Tapos, saan kayo nakatira? Dito lang po sa ilalim ng pulang sa office. Naghuhukay. Naghuhukay pa rin. Sumula sa Tugigaraw po ay, ayun, nakipagsapalaran sa Metro Manila. Umalis sa trabaho, nakahanap po ng lalaki at tumira po sila sa ilalim ng tulay. Grabe, ha? Sa mga nakakilala po nito kung sino ito, mga kalingap yan sa Tugigaraw, baka kilala niyo po ito. Matulungan po natin na ito ay makabalik at makauwi po sa kanilang probinsya. Tulad ni Marty, ilang taon na kayo dyan? Bago lang, hindi po namin nalakyan na ganito sir. Bago lang po kami nagkaganito. Sa Cagayan ba, may mga kamag-anak ka pa? Opo sir. Magulang. Bakit hindi ka ba nila hinanap? Alam ba nila na nandito ka sa Manila? Hindi ko po pinapaalam sir kasi hindi po nila alam yung asawa. Paano yan? Nag-video ako, okay lang. Paano pag napanood nila? Malalaman nila nandito ka. Okay lang sir. Para malaman po nila yung hirap ng Ano dahilan? Bakit di mo pinapaalam? dahil po sa asawa. Ayaw po kasi ng asawa ko malaman nila nandito lang kami sa kanya. Dennis po. Dennis? Abig. Ha? Dennis Abig po. Taga-Tugigaraw ka din. Pares po kami. Ito ang part 2 dito, mga kaibigan. Kung ano maging ganap dito sa bayang ito na nasupungan ni Kindred. So for the meantime, yun na po muna ang ating pong updates sa vlogs po ni Kindred, mga kaibigan. Babay muna and God bless po sa ating lahat.